Hello mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Narito po uli ako upang ipagpatuloy yung sharing ko tungkol sa Natural Healing Lymphatic Therapy. Narito po ngayon ang mga sakit na pwedeng ma-relieve sa NHLT. Number 1 po yung headache, then migraine and aneurysm. Ang tatlong ito ay magkakapatid. Kapag ang headache ay lumala, mauwi po sa migraine. Kapag ang migraine ay lumala din, mauwi po sa aneurysm. Kapag naputukan po tayo ng ugat sa ulo, aneurysm po yan, pwede po natin ikamatay. Kaya kailangan matanggal po natin yung mga bara sa ulo natin, mga ugat-ugat na barado. Kailangan matanggal po yan para good circulation po ang brain natin. Next po yung stiff neck. Kapag barado yung mga ugat natin dito sa liig, pwede po tayong magka-stiff neck dahil bumubukol po yung hangin at saka lamig. Next po yung frozen shoulder. Lamig din po yan na naninigas. Kapag nag-accumulate po yan, kapag nanigas at napabayaan, magkakos po yan ng frozen shoulder at hindi na po makaka-circulate yung ugat mo dahil ipit na po. Then, yung back pain or body pain. Kapag nagkakaroon po tayo ng body pain, kailangan mahagod po at madurog yan para good circulation po tayo. Next po yung pinch nerve, ipit na ugat. Kung saan-saan po sa katawan natin, kung kapag may ipit po tayo, kailangan matanggal yan. Kapag na-lymphatic ka, durog po lahat yan. Next po yung slip disc. Kapag nadulas ka, nagkaroon ka ng ipit na ugat sa hips mo, dito sa may sciatica, delikado po yan. Pwede po yan maipit, maputokan ng ugat din. Kasi ang slip disc, kapag lumala yan, hindi ka po palalakarin yan. Kaya sa lymphatic po, kaya po yan tanggalin. Next po yung stress. Kapag stress nga po tayo, hindi ka po makakapag-isip ng mabuti. Loaded na loaded ang isip natin. Kailangan matanggal yan. Kasi sa lymphatic, magiging good circulation ka. Next po, over fatigue. Ang pagod po ay, alam naman po natin na araw-araw pagod po tayo. Kailangan ma-lymphatic ka from head to foot po, head to toes. Kailangan matanggal yung mga bara para mawala yung pagod natin. Next, yung cramps, pamumulikat po. Dahil kapag barado na po yung binti, lalo na sa binti, nararamdaman natin yan. Barado na po yung mga ugat natin sa binti, namumuo po yung mga lamig at mga uric acid. So, yan po yung nagkukos ng cramps. Next po yung numbs. Pantusok-sok, pamananhid dito sa ating mga daliri, sa ating kamay. Kailangan lymphatic yan para good circulation po tayo. Tanggal yung mga nakabara dyan sa mga joints natin at masuplayan ng oxygen yung dulo ng daliri. Makarating sa dulo ang ang circulation. Next po ay yung vertigo. Ang vertigo po ay kulang yan. Nakukulangan ng oxygen yung brain natin. Kaya kailangan ma-lymphatic tayo para masuplayan ng oxygen ang brain. Next yung Bell's palsy. Ang Bell's palsy po ay stroke po sa mukha at kailangan matanggal po yung mga uric na nangangapal. Nag-accumulate po yan dito sa mukha dahil nadadaganan po yung mga ugat natin. At yan, pag lumalala po yan at nagkakaroon tayo ng Bell's palsy. Next po yung stroke. Alam po natin ang stroke na sisebo na po yung mga kolesterol sa katawan. Kaya nadadaganan po yung ugat. Kailangan yan matunaw yan, madurog. Kasi ang hagod po ay mainit po yan. Mainit po ang friction ng massage. Kailangan mahagod po ang buong katawan para matunaw yung mga namumuo, nagsisebo sa ating katawan. Next yung cardiac arrest. Ang cardiac arrest po ay napakadelikado. Kapag 3 minutes, hindi ka makahinga, hindi ka abot sa ospital. So ngayon, kailangan alam mo yung first aid. Kapag may nahirapan kang huminga, para kang nadadaganan ng bato sa iyong dibdib, kailangan hagurin po yan. Tunawin po at durugin yung mga nakabara dyan para yung oxygen makapunta sa heart, magiging good circulation. Next po yung colds and cough. Common sickness lang po yan. Kapag lymphatic po tayo, pusa pong gagaling ang ubo at sipon. Next, yung GERD at spasm. Yung mga acid sa ating sikmura. Kapag napabayaan yan, akyat yan sa puso at pwedeng magkaroon ng heart attack. At hindi ka makahinga. Next, arthritis. Arthritis po ay sa lymphatic, dinudurog po yan. Pag nadurog po yan, napakasarap po sa pakiramdam. Masakit nga lang po, pero napakagaling po ng natural lymphatic therapy dahil matatanggal po yung arthritis natin. Next po yung influenza or flu. Kapag may trangkaso po tayo, mas maganda po na lymphatic para mula ulo hanggang paa, matanggal yung mga bara-bara at yan po yung nagkukos ng inflammation, yung mga lamig at mga uric sa katawan namamaga na. So, kailangan madurog yan para mawala yung trangkaso. Next, yung fever. Parehas lang din po yan yung fever, high fever sa trangkaso. Kailangan tanggalin po natin yung bara sa buong katawan para maging good circulation. Insomnia, mahirap ka makatulog. Dapat, pag nanantok ka, tulugan mo na, huwag mong pagpalipas yung antok para ang good circulation ka kapag hilot yung ulo mo at buong katawan. Kaya relieve po yung insomnia. Next po yung sprain. Kapag natapilok nga, kadalasan yung mga tao, pag natapilok, nilalagyan ng cold compress. Sa akin po, opposite po, kailangan i-hot compress kasi ang hot compress na bubuhay niya po yung dugo. Kapag kinood mo yan,
frozen lalo yung dugo. So, matagal po yung healing. Pero pag na-lymphatic po yan, hagurin po yan ang sprain, mabilis po matunaw yung mga nagbabalad clot sa ating paa o kaya saan mang pati ng katawan. Kaya sprain kailangan ma-lymphatic po yan para gumaling ka agad. So, mga kaibigan, yan po ang video na i-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless to all of us.